FM Live Drama. Hello mga idol! Ako nga po pala si Francis, hindi ko tunay na pangalan. 37 years old, from Santa Rosa, Laguna. 5 years na kaming kasal ng asawa kong si Gail, mga idol. 2 na din yung anak namin. Sa loob ng 5 taon, marami na kaming pinagdaanan. Masasaya, malulungkot, mga hamon sa buhay na sumubok sa relasyon namin. Pero totoo pala na kahit may anak na kayo, makakaramdam ka pa rin ng lungkot sa relasyon ninyo, mga idol. Hindi ko alam kung kailan nagsimula na nawalan ako ng gana sa asawa ko. Hindi naman ako agad ng babae. Pero pakiramdam ko, ang lungkot-lungkot ko, mga idol. Tama po ba ito? Maraming salamat po. Muli ito po si Francis. And I thank you. Sa wakas, nakauwi na tayo ng bahay. Ayan, natutulog pa si baby. Dahan-dahan lang ha. Saan ko ba ilalagay itong mga gamit ni baby? Patong mo na lang dyan. Yeah. Yan. Aray ko, sakit ng balakang ko. Sakit din ang tahi ko. Mas maigi pa na umupo ka muna. Baka mapano ka pa. Sandali, ilalapag ko lang muna to si baby. Dahan-dahan. Makaupo nga. Oh, kamusta ka naman? Ito, okay lang naman. Maraming iniisip. Alam mo, kanina pa kita tinitignan sa ospital. Nung binigay si baby, parang di ka man lang nakangiti. Teka, may problema ka ba? Kasi kanina ko pa gustong talagang tanungin yun sa'yo eh. May pinagdadaanan ka ba? Ano bang problema? Tignan mo, may tawag pa ng tawag sa telepono mo. Teka lang, mga kaopisina ko to. At saka, Gail, wala akong pinagdadaanan. Wala akong problema. Medyo siguro pagod lang ako. At saka medyo iniisip ko rin din yung mga kailangan natin bayaran nung nasa hospital kayo ni baby. Napag-ipunan na naman natin yun ah. Alam mo, sinasabi ko lang ngayon, please naman, huwag mo naman pasakitin yung ulo ko. Tsaka huwag mo akong bigyan ng stress. Kakapanak ko lang eh. Kung may problema ka, sabihin mo, makapag-usap ka. Huwag mo nag-isipin yan. Lalo-lalo ka pa. Nakakapanganak mo lang. Marami ka nang iniisip pa. Kaya mo, medyo pagod lang ako. At saka, nandito naman ako para kung anong kailangan ninyo ni baby, ipoprovide ko naman. Sige na. Ano bang gusto mong kainin? Sabaw, gusto mo ba? Sige na, magluto ka na lang ng nilaga. Six months after manganak ng misis ko, pinilit ko talagang labanan yung tukso, mga idol. Pilit kong iniisip yung mga anak namin. Pero mas lalong lumalakas yung boses sa tenga ko na hindi na ako masaya. At gusto ko nang humanap ng iba. Kaya dumating na ako sa punto na nambabae na din ako, mga idol. Pumatol ako sa kaopisina ko. Kung sinong unang kumagat, siya yung papatusin ko. May asawa at anak na nga din siya eh. Pero mga idol, mukha pa rin siyang dalaga.
Ano pa yan? Oh, Problemado ka ba? iniisip ko lang yung maging ako eh. Bakit? Nagsisisi ka na ba? Nakokonsensya ka na ba sa ginagawa natin ngayon? Bel, okay lang ba sa'yo na ganito yung setup natin? Sabi ko naman sa'yo, diba? Ayos lang sa'kin, Francis. Ako din naman. May asawa ko, may anak ako. Payag ka ba? Ayoko na kasi yung mga bagay na komplikado pa eh. Alam ko naman na medyo mali yung ginagawa natin ganito. Pero kung sang-ayon ka, sasang-ayon din naman ako. Anong mali dito kung nagiging masaya naman tayong dalawa? Diba ito yung gusto mo? Gusto mong makaalis sa isipin mo sa asawa mo, sa anak mo. Kaya ang gusto ko, ganito lang tayo. Walang commitment. Yun na nga eh. Gusto ko sana sa tuwing malulungkot ako, hinandyan ka para tawagan kita. At saka, pakiusap ko lang sa'yo. Kahit na sobrang lungkot ko, Bel, hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko. Ano ka ba, Francis? Hindi ko rin naman kayang iwan yung asawa ko. Alam mo naman. Pero, tama ka. Kung kailangan mo ko at kailangan kita, magkita tayo dito. Yun naman pala eh. Oh, Francis, paano ba to? Ang dami nating bayarin. Ito na yung dumating na yung Meralco, tubig. Huwag mo nang Saka yung problema. renta. Huwag mo nang problemahin yan, Gail. Ako nang bahala magbayad yan. Tsaka, saan ka pala kahapon? Tumatawag ako sa'yo, hindi ka sumasagot ng telepono, nakapatay. Tinawagan ko si Buboy, maaga ka daw umuwi. Anong oras ka na umuwi ah? Saan ka nagpunta? May pinuntahan lang kami ni boss. At saka, dumiretso na rin ako sa bahay ni mama. Dahil gusto ko rin siya makita. At may nabot lang naman ako para sa kanya. Doon na rin ako natulog, kaya hindi na ako nakauwi ng maaga. Diyos ko naman, sana naman tumawag ka. Alalang-alala ako. Mo na nga gagawin sa susunod yun. Para ka namang walang asawa, walang anak eh. Gail, alam mo naman eh, minsan, sa sobrang busy ko eh, hindi ko na maalala yung mga pwede kong gawin. At saka, tiwala ka naman sa akin. Hindi ko naman ipapahamak yung sarili ko. At isa pa, hindi naman ako sa iba pumunta, kina mama naman eh. Kaya nga, sana man lang tumawag ka. Tsaka alam mo, napapansin ko, parang di mo binubuhat si baby. Alam mo, ang tagal na panahon, parang di man lang kayo, di ka man lang lumalapit sa anak mo. Ano ba talaga problema mo, Francis? Alam mo, malapit na ako talaga ako makonsumi sa'yo eh. Gail naman eh. Huwag mo na nga bigyan ng kulay kung ano mga napapansin mo sa akin. At saka yun, pagbubuhatin lang kay baby, ginagawa mo pa ng kwento. Parang ayaw mo kasi yung anak mo eh. Hindi sa ayaw. Anak ko yan eh. Bakit di mo man lang kargahin? Di mo man lang alagaan? Nitimplahan ng dede, palitan ng diaper, hindi mo magawa? Nandyan ka naman, di ba? Oh, sabi mo anak mo rin yan. Bata ko lahat gumagawa. Nakita mong ang sakit-sakit pa rin ng tahi ko hanggang ngayon. Hindi mo man lang ako tinutulungan? Ilang beses ko lang naman na hindi ko nagawa na kargahin si baby. Parang sa tagal na natin nagsasama at palaki na si baby, parang pinapansin mo pa, sinisingil mo pa ako sa ganyang gawain. Huwag na natin pagtalunan yan, Gail. Please lang. Asa na yung mga bills? Ako na magbabayad yan. At saka magbibili na rin ako ng mga gatas at mga diapers yan ng anak natin.
Ano? Aray! Ano ba? Bakit nagawa mo makipagtalik sa asawa mo? Ha, Bel? Di ba pinag-usapan natin na tayong dalawa lang at wala nang iba? Ha? Diyos ko naman, Francis. Malamang asawa ko yun. Malamang hihingan ako nun ng ganon. Asawa ko yun. Responsibilidad ko sa kanya. Obligasyon ko yun sa kanya. Parang hindi mo na tinupad yung usapan natin. Na sana pag tinawagan kita, pupunta ka kagad. Anong ginawa mo? 2 beses ka hindi na pumunta, sumipot. Kaya pala, ayan. Ha? Mas magaling ba ang mister mo kaysa sa akin? Ha? Nagagawa niya maganito? Ha? Diba usapan nating dalawa? Tatawagan kita pag kailangan kita. Saka ayoko ng commitment na ganito. Bakit pinapakomplikado mo? Eto lang naman ang gusto natin, diba? Ba't ang dami mo nang hinihingi sa akin? Uy. Pwede ba? Hingin mo yun sa asawa mo? Huwag sa akin? Aba, sige. Matapang ka na. Kung hindi mo susundin ang mga gusto ko, ako mismo magsusumbong dyan sa mister mo. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin, mga idol. Para bang unti-unti na rin akong nawawala sa sarili ko. Kahit nangaliwa ako, may butas pa rin sa puso ko na hindi ko mapunan at hindi mapunan ng kahit na sino. Hindi ko na namamalayan. Nade-depress na pala ako, mga idol. Nawala na ako ng gana sa lahat. Sa trabaho, sa pamilya ko, ultimo sa sarili ko. Araw-araw na nga din akong umiiyak, mga idol eh. Na parang ako pa yung nagka-postpartum. Alam ko kailangan ako ng asawa ko para maalagaan yung newborn namin. Pero paano? Kung ako mismo, kailangan ko din ng tulong, mga idol. O, Gail, asa ba to si Francis? Ma, nandito po siya sa kwarto. Ma, sana makausap niyo siya. 1 linggo na siya hindi lumalabas dito eh. Ayaw din niya kainin yung mga pagkain na hinahanda ko. Pasensya na talaga kayo sa abala, ma. Ay, hindi ha. O sige, kakausapin ko muna yung anak ko. Maiwan muna kita rito ha. Sige po, ma. Salamat po. Anak. Oh, ma. Bakit nagawayo kayo dito? Ay, kamusta na, anak? May problema ba? Yan lang ba yung sinadya niyo dito? Tanungin lang kung may problema, hindi na lang ako kayo tumawag sa akin. Nag-aalala din yung asawa mo. Tinawagan na ako ni Gail. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Ba't di ka lumalabas ng kwarto? Di ka rin kumakain. Ay, iba na nga ang amoy rito sa kwartong ito. Diyos ko, buksan mo man lang ang bintana. Ano ba nangyari? Hindi ko na alam gagawin ko eh. Hindi ko na alam kung sinong magkakatiwalaan ko na kausapin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Sana mapatawad ako ni Gail. Diyos ko, bakit ba? Ano bang ginawa mo? Ninenervous ako sa'yo, Francis. Nang babae ako. Ano? Diyos ko naman, anak. Kakapanganak lang ng asawa mo. Ba't mo nagawa yun? Tulungan mo ako ipaliwanag sa kanya. Hindi ko rin po ginusto yung mga
ginawa ko, ma. Paano ba ipaliliwanag niya sa asawa mo na naloko ka? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung matatanggap niya ba ito. At hindi ko alam kung mapapatawad niya ba ako, ma. Diyos ko. Ano gusto mo? Tawagin ko asawa mo. Kung maaari, tulungan mo ako sa pag-explain sa kanya at ipapaliwanag lahat nangyari. Anak, asawa mo yun. Hindi na ako kailangan pwede mamagitan dyan. Ang gulo nyo, ang gusto nyo, kausapan nyo, kayong dalawa mag-asawang sumulusyon dyan. Hindi na ako. Hindi ko alam. Hindi ko na rin alam kung sinong tamang tao ang kakausapin ko. Anak, sige, huminahon ka, maya-maya, papapasukin ko sa kwarto si Gay. Umami ka sa kanya at siguraduhin mo, itatama mo ang pagkakamali mo, anak. Sa pag-uusap na yon, akala ko magiging okay na ako mga idol. May times na nakakabangon na ako. Nakakatulong na ako sa asawa ko. Pero nagre-relapse pa rin ako mga idol. Pinatawad na ako ni Gail. Tinanggap niya pa rin ako. Ang kaso nga lang, bumalik na naman ako sa pambababae ko. This time, hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Kundi maraming babae ang pinalibot ko sa sarili ko. Para lang mapunan ko yung kalungkutan ko sa puso ko mga idol. Kaya nga sa pagkakataon na to, tuluyan na din akong iniwan nang mag-iina ko. Oh, Francis, anong ginagawa mo dito? Ito. May dala akong grocery para kay baby. Salamat. Gail, pwede ba tayong mag-usap kahit konting oras lang? Oh, sige. Ano yun? Sana mapatawad mo ako sa mga nagawa ko. Huwag kang mag-alala. Dahil inahayos ko naman na yung sarili ko ngayon. Nagtitino na ako eh. At nakikiusap sana ako na kung may pagkakataon man na maayos natin yung problema natin, bukas pa rin ako. Pero pag ayaw mo na, nirespeto ko yan. Alam mo, Francis, hindi kasi madali yung hinihingi mo eh. Sobrang sinira mo ako. Sinira mo yung tiwala ko. Yung pagkatao ko. Wala kang tinira. Kaya, bigyan mo lang ako ng panahon. Kasi sa totoo lang, dapat nga nagagalit pa ako sa'yo eh. Dapat nga, pinapalayas kita eh. Pero hindi ko ginagawa yan dahil ayokong mawala ng ama yung mga anak ko. Gusto ko maging present ka pa rin sa buhay nila. Kahit sa totoo lang, pag nakikita kita, durog na durog ako. Kaya pasensya ka na. Bigyan mo muna ako ng panahon. Hindi ko alam kung kaya ko pa. I'm sorry, Francis. Sometimes I